Sinasabing sa huling bahagi ng unang dekada ng year 2000, nang unang matikman ang milk tea sa bansa. Dahil bago sa panlasa, pinilahan at kinalokohan ito ng marami. Makalipas ang halos 2 dekada, hindi pa rin makaget over ang marami sa milk tea. Sa Baler Aurora, bukod sa naglalakihang alon sa surfing, ang nagpapacool daw sa madalas na maalinsangang panahon doon, milk tea! Natagpuan namin ang pwesto ng dating OFW na si Jen na mahigit 1 dekada nang nagsiserve ng Taiwanese milk tea. Share pa ni Jen, di lang daw uhaw ang pinawi ng kanyang milk tea. Sa totoo lang po, nung 9 years ako sa abroad, wala po talaga akong napundar, wala pa kaming bahay noon. Pero nung nagkaroon po ako ng bubble tea house, pag peak season, umaabot kami ng 5 BDs kada araw. Ika nga, what doesn't kill you makes you stronger. Kaya itong si Jen, ginawa lang aral ang pagkadapa niya noon para mas maging matibay. Nagsimula lang sa 10 flavors ng milk tea, ngayon ay mahigit 40 inumin na ang mayroon sila. Mula milk tea, fruit teas, smoothie, at kape. Ang bansang Taiwan, kung saan nag-OFW si Jen, tinaguri ang bubble tea capital of the world. At tuwing April 30, ipinagdiriwang nila doon ang National Bubble Tea Day. Nung pumunta nga ako sa Taiwan, ako talagang ano yan, para bang kahit saan ka lumingon, kaliwa, kanan, sa harap mo, sa likod mo, ay ang daming stall, ang daming mga nagbebenta ng milk tea. But wait, there's more! Pati street foods na nakikita sa Taiwan, meron na rin sila rito. Isa sa kanilang bestseller ang stinky tofu. Tinawag itong stinky tofu dahil ibinababad ito sa fermented brine na mayroong matapang na amoy. Dito sa tea house ni Jen, pinirito ang tokwa, lalagyan ng barbecue sauce at isa-serve with kimchi. Wala pa po kaming mahanap sa ibang store na ganito kasarap. Masasabi niyo po na talagang made with love po kasi po masasarap po talaga. Mabibili mula 60 pesos hanggang 130 pesos ang kanilang mga inumin depende sa flavor at size. Habang ang snacks naman ay binebenta mula 85 pesos hanggang 180 pesos na good for sharing na. May blend na may secret na kakaiba talaga. Masarap. Worth it naman yung price niya. Bago buksan ang tea shop, 9 na taong nagtrabaho si Jen sa Taiwan bilang caregiver. Ang malayo sa pamilya napakahirap talaga. Kasi unang-una, pagdating mo doon, wala ka namang kamag-anak, hindi mo naman kilala ang mga tao doon, hindi mo kalahi ang nandun, hindi mo naintindihan ang salita. So, pinilit kong magtiyaga para makaipon, para pagdating ng panahon na bumuo din ako ng sarili kong pamilya, meron din ako maumpisahan. Habang nasa Taiwan, isa sa mga nagbibigay ngiti sa kanya ang mga bubble tea o mas kilala natin bilang milk tea. Yung amo ko noon, lagi niya akong inuuwian. Nung una, ayaw ko yung lasa. Sobrang kasi mapait, tsaa. Hanggang sa, nung nasanay na ako, naisip ko na baka magpapatok din ito sa Pilipinas. Taong 2012 nang umuwi si Jen sa Pilipinas. Feeling ko kasi ang hirap-hirap ng malayo sa asawa ko at saka sa mga anak ko. So, nung nandito na ako nung 2012, nagpractice ng timpla hanggang sa 2013, doon na ako nag-start, January 9. Ang pinangalan niya sa negosyo, pinaniniwala ang swerte sa Taiwan. Lagi akong sinasama nung amo ko noon sa mga fortune teller. Tapos lahat ng mga tea house kasi sa Taiwan, nakikita ko, puro numbers. Nagtanong ako dun sa fortune teller, bakit puro numbers? Ang numbers daw kasi is swerte. Kaya yung 16 po is yun yung anniversary namin ng asawa ko. Tapos yung 9-7, September 7, birthday po ng panganay kong anak. Minsan din daw siyang nasabihan na swerte siya sa tubig. Kaya naisipan niya subukin ang kanyang swerte at naglabas ng 30,000 pesos na puhunan para magsimula ng isang tea house. Doon ako sa Taiwan po namili ng mga gamit. Yun na po yung pinagkasya ko noon. Maliit lang yung pwesto ko noon. Sa simula, nahirapan si Jen na ibenta ang kanyang produkto. Hindi pa raw sikat ang milk tea sa kanilang probinsya. Hindi masyadong kilala ng mga taga-Baler, taga-Aurora yung milk tea. So kapag tinitikman nila, parang ako lang din nung una kong tikim na mapait. Diba ang lasa ng tsaa, parang ganun. Kaya ang ginawa ko po, inag-adjust po ako, pinag-aralan ko kung ano yung tamang lasa
na papatok dun sa mga kabataan kasi ang minamarket ko po talaga nun is mga estudyante. Kalaunan, nakuha rin niya ang timpla na magpapakrave sa kanyang customers. Kung tayo na yun talagang sobrang dami ng customer namin, umaabot ng 5 to 6 digits yung napagbebentahan namin sa isang araw. Ang ginawa ko noon, bukas ako ng bukas ng company-owned branch na wala pa akong sistema. Ang pag-expand ni Jen sa negosyo naging dahilan sa kanyang pagkalugi. Bukas ako ng bukas na hindi ko pinag-aaralan yung mga location. Tapos, pagdating ng pandemic, doon ako nag-start na parang, ay, mali pala yung mga ginawa ko. So, nung nag-pandemic na, bumaba ng sales namin, nagsara lahat ng mga stores na binuksan ko ng walang pag-aaral. So, naging lesson na yun sa akin. Ang natutuhan niya, importante ang pipiliing lokasyon para sa negosyo. Ang magandang location is malapit sa school. So, ang ginawa ko po, nag-start ako ulit, bumangon ako ulit. Unti-unti nakabangon din si Jen at pinag-aralan kung paano pa mapapalago ang negosyo. Pumasok ako sa mga iba't ibang seminars, nagtanong po ako sa mga mentors. Patuloy kong inaaral ngayon is yung sa franchising business po namin kasi nag-start na po kami magpa-franchise. At saka tuloy-tuloy na pagde-develop po ng system, pagtuturo sa mga staff namin ng customer service, financial management talaga kasi yun yung pinaka-importante at kasi doon po ako talaga nawala noon. Sa ngayon, 6 na branch na sila sa Aurora at isa sa Maynila. Pag peak season, umaabot kami ng 5 digits kada araw. Sa totoo lang po, nung 9 years ako sa abroad, wala po talaga akong napundar, wala pa kaming bahay noon. Pero nung nagkaroon po ako ng bubble tea house, doon po ako nakapagpatayo ng bahay. Tapos nagkaroon din po kami ng sasakyan, napagaan po ang buhay ng pamilya ko, tsaka lalong-lalo itong mga anak ko po. Marunong ka magnegosyo pero hindi ka naman marunong humawak ng pera, mawawala din ang lahat. Kasi nangyari po sa akin yun. Nung nangyari sa akin yun, pinilit kong bumangon ulit. Pinilit kong labanan ulit yung mga hamon na dumating sa akin kasi nga po wala akong alam noon. So nung nalaman ko po yun, pinag-aralan ko na po siya at hindi ko na siya uulitin.